Alay, kumusta gaw kayo? Ito, pauwi na sa bahay, lampas ng alas 5. Tapos na rin yung snowstorm, pero may pakonti-konti pang nalaglag. Kanina maghapon na talagang makapal ang yelo. Ito ngayon buti naman may naglilinis, tapos mas maganda, may hangin dahil yung pumapatak na konti pang yelo, talagang itinataboy dito sa aming dinadaanan. Itong nasa fast lane na dito, may hindi ko alam kung na-aksidente o tumirik lang, pero wala naman nakikitang damage. Kaya dito medyo babagal kami ng konti. Pero kalimitan yung aming biyahe dito ay naabot ng 45 minutes. At dahil ngayon ay medyo galing sa masamaang panahon at marami pang yelo ang karsada, pero okay naman dahil nga malinis itong nasa slow lane, dahil siguro dinaanan ito nung maglilinis, tapos yun nga may hangin kaya yung papatak na yelo talagang itinataboy. Ito meron pa rin pwede ka namang pabilis dito. Ayun nga lang, hindi, medyo ingat lalo kayo sa dumadaan sa lane na may yelo. Pero tayo dito sa walang yelo, pwede kang magpaabot ng 100. Ito, at dahil nga hindi maganda pa ang panahon, tsak abutin tayo ng mahigit isang oras na biyahe dito bago tayo makarating. Bali, tatlo kami magkakasama. Ang ginagawa namin, naghahalin-hina na lang kami ng pagdadala ng sasakyan. Ngayon may snowstorm sa akin na patapat. Sasakyan ko ngayon ang dala ko. Maliit lang ang sasakyan ko dahil sedan lang, pero okay naman. At basta ingat lang tayo sa pagdadrive. Tulad nito, yan, medyo magpapabilis tayo ng konti dahil itong nasa unahan ko nagpahina. Kaya okay naman yung ating dinadaanan, basta siguraduhin nyo lang na yung tinatapat ninyo yung gulong nyo sa walang yelo. Kaya okay lang kayong magpabilis dito. Dito sa Quebec, 100 lang yung top speed dito. Pero sa ibang probinsya, katulad ng Ontario, ayan, 110 ang top speed nila. Kaya dito, okay lang tayo magpabilis dahil siyempre medyo pagod na tayo. Pero kailangan ingat pa rin tayo. Yan. Dahil mabagal itong nasa slow lane, dito muna tayo sa fast lane. Ayan. Para makabilis-bilis tayo ng konti. At ito, siguro mga malalapit lang itong pupuntahan ng mga inuunahan natin ito. Kaya steady lang tayo dito sa fast lane. Okay naman yung ating sasakyan, walang problema. Lalo pa ito nga, yun nga sabi ko sa inyo, may hangin, napapahid yung yelo na dapat ay titigil sa kalsada. At ito, may dalawang truck tayo sa unahan na medyo mabagal ang takbo, kaya uuna tayo. Siguraduhin nyo lang na kung o-overtake kayo, dahil ito ngayon may konting yelo, siguraduhin nyo lang na hindi nakakurbada, dahil pag nakakurbada tapos may yelo at medyo nag-apply kayo ng brake, baka umislide pa kayo. Kaya pilitin nyo na yan, tulad yan, diretso na, pwede na tayo mag-overtake dyan, yan, para maiwasan natin yung pag-slide ng gulong. Yan, chechempo lang kayo, tapos yun, abang kayo. Pag medyo diretso na yung karsada, yan, pwede na tayong umuna dyan. At kahit pa may konting yelo, okay lang yan, basta diretso yung karsada. Dahil iwasan natin yung mag-brake. At isa pa, madala ang sasakyan yan dahil maraming hindi naglabas o pumasok dahil nga snowstorm. Ayan. Basta chill lang kayo at yung grip nyo sa manibela medyo mahigpit dahil nga kailangan kontrolado ninyo. Dahil nga itong yellow, yan, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong overtake sa medyo may kurbada ng konti. Pero pag diretso, okay naman. Yan, tulad ito, yung overtake natin. Road train, dalawang hila. Ayan. Kaya yan, kailangan ninyo yan. Chill lang. Yan, relax. Tapos, pag medyo okay na, clear na, yan. Lipat na tayo sa slow lane. Pero yung paglipat ninyo, yung dahan-dahan lang, hindi tulad nung paglipat ninyo pag kayo na yung normal na panahon. Wala yelo, pwede kayong lumipat agad. Ito, dahan-dahan lang. Dahil nga magagawa natin ito dahil nga maluwag naman ang kalsada. Kita nyo naman, ang dalang ng sasakyan. Dito nga po pala sa Canada, medyo mahirap din kumuha ng lisensya. Kahit pa ako, medyo matagal na ako nag-drive sa Pilipinas.
huwag kayong aasa na sa inyong experience dahil nga yung handling natin okay naman, pero yung sa batas nila hindi obra yung basta yung ginagawa natin. Ako tulad ko yan, dahil nga medyo matagal ako nagdadrive, konting tingin lang, tingin sa likod, side mirror, kahit na konting sulyap, makikita ko na agad yung yung blind spot dito. Talagang pag-uukulan mo ng pansin, kaya mabagsak ka pag hindi mo ginawa yan. Talagang napakahirap. Ako, bagsak na po. May payo ko lang dun sa mga narito na sa Canada na magte-take ng exam, mag-YouTube na lang kayo dahil tuturo naman dun para hindi na masayang yung ating exam. Sayang din, $32 din. At bali po, nakarating na ako dito sa bahay na aking kasama. Medyo inaabot kami ng mahigit isang oras at gabi na din. Talaga namang ito, maganda lugar ito para itong lugar ng mayayaman, kaso ang snow ang kakapal. Kita nyo naman yung mga maglilinis, doon nila ang tinatambak sa mga harapan ng kanilang bahay. Yan, hintayin nila itong matunaw hanggang summer. Kaso itong pagdadrive dito, kita nyo naman, kaya kailangan natin pagdating ng bukas o kaya weekend, kailangan nating paseritan yung ilalim ng ating sasakyan. Ang ginagawa ko dito, yun nga, nagko-concentrate ako sa ilalim para yung mga yelong nanigas matanggal natin, dahil ito pong yelo talagang maalat ito, talagang sisirain ito ang inyong sasakyan, kaya kailangan yan. Yung iba naman, bago mag winter, papa-undercoat sila ng para yung may pina-spray para kahit kapitan ng yelo, parang may protection yung kanilang ilalim. Ako po, hindi na po nakapagpalagay noon dahil wala nang oras. Ang ginagawa ko na lang, kada weekend, yan, pasisiritan ko yung ilalim ko. Kahit hindi na masiritan yung tagiliran, basta yung ilalim, ang importante, matanggalin natin yung mga yelong nakakapit. At talagang sayang po sa sasakyan dito. Hindi tatagal pag hindi nyo ginawa yun. Makikita lang ninyo, bibintog ang bintura dahil ang kalawang nagmumula sa loob. Yan. Medyo malalim po dito, talagang sumasayad yung aking bumper, kaya yan, iintayin nyo makalampas yung kasalubong ninyo para makahanap kayo ng magandang daan. Dahil pag isinagasan nyo sa yelo, talagang pasok na pasok sa mga singit-singit ng inyong sakya sa ilalim. Talagang nakakaawa, kundangan ng alang, at ito yung ating service. Yung iba talagang kumukuha sila ng 4-wheels drive, medyo may kamahalan po yun, kaya dito na lang tayo, iingat lang po tayo sa pag-drive. Tapos yun nga, galing naman tayo sa quarry sa Pilipinas, sanay tayo sa mga maputik dahil nga una kong trabaho dati truck driver ako, yan, ng truck, kaya yung aming minamaneho doon talagang walang kalsada, dala ng gulong, tapos maputik. Ayan, kita nyo naman yan, na-apply natin dito. Salamat po, sige.